naglilingkod sa inyo. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, isyong totoo ang nagsalang hirit. Ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Good morning mga igan, Martes na, Marso 8. Kamusta naman ang mga misis na maagang magsigising para pinagkanta nyo ba almusal si Mr. Siyempre. O yung mga chikiting nyo. At ang mga nanay naghanda ng baon. Ayan, siyempre. At si ma'am na papasok din sa trabaho. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. Good morning. Ano naman ang dahilan ng pagbangon nyo ngayong umaga? Parang commercial yun. Sa lahat ng mga kapwa naming babae, Happy International Women's Day po sa ating lahat. At hindi lang yan, eto pa ang isang sineselebrate natin, ang mga parangal na ibinigay ng ating mga kapuso sa Samar. Pakita na Tara, ulit. pakita. Tatlo lang po ito sa 21 trophy na nakuha ng GMA Network. Ayan. Sa Northwest Samar State University Students' Choice Award for Radio and Television. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. At syempre kasama po dyan ang Best Morning Talk Show para sa unang hirit at Best Morning Talk Show host para kay Igan Arnold Flavio. Salamat sa ating lahat kaya. Yan. Kaya naman bilang pasasalamat ho, tuloy ang walang pagod nating paglilingkod. Yan. Kaya magtatrabaho po kami. Yes. Ito na yung mga balitang dapat yung malaman sa ating top. Hirit! Sa mga motorista dyan, habol na kayo sa pagpapakrudo dahil ang presyo ng gasolina, naku po, at diesel. Sisipa po ng 1.50 ngayong umaga. Kung commuter naman kayo, narito ang tiyak na ikasasakit ng inyong ulo. Ang panibagong fare hike petition ng mga jeep at bus. Minimum fare sa jeep, balak gawing 9 pesos and 50 centavos na. At bagi ating almusal, mahal na rin presyo ng loaf bread at pandesal. Dagmahal na. At talagang sakripisyo ang kailangan natin gawin dahil maging ang presyo ng mga delata, gatas, baboy at manok. Tumaas na rin po. Sweldo na lang. Sweldo, 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 sweldo. At darito mga igan, ang detalye, tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo at ang mauuna dyan ngayong alas 6 sa umaga, ang kumpanyang Chevron Caltex. Piso 50 centimos ang dagdag presyo sa kada litro ng kanilang diesel at regular gasoline. Piso naman ang dagdag sale sa iba pang gasoline products at ang piso 25 piso naman sa kerosene. Epekto pa rin daw yan ang pagpataas ng presyo ng langis sa world market. Wala pa naman abiso ang iba pang kumpanya ng langis kung magpapatupad din sila ng dagdag singil. At dahil nga po sa walang prenong pagtaas ng presyo ng langis, ilang jeepney transport groups na ang umihirit na dagdagan muli ang minimum na pamasahe. 1.50 ang hiling ng grupong akto sa LTFRB nitong Biyernes. Ayon sa kanila, masyado nang mabigat sa bulsa ng mga tsuper itong lingguhang oil price hike. Kaya naman mula sa 8 pesos na minimum fare ngayon, gusto nilang itaas ito sa 9 pesos and 50 centavos. Malawak ang protesta naman ang ikinakasa ng grupong Piston. Ayon po kay George San Mateo, dapat daw ay tanggalin na muna ang e-VAT sa langis para magkaroon ng rollback sa presyo ng petrolyo. Bagay na dinepensahan naman ng DOE. Gate nila makikinabang daw dito pati ang mga motoristang may kakayahang magbayad naman ng mas mahal na produktong petrolyo. Maging ang mga operator ng bus sa Metro Manila, humihirit na rin po ng taas pasahe. Sa kasalukuyang 11 na pesos na minimum fare, gusto nilang itaas ito sa 17 pesos. Pero nagpahayag ang grupong Inboa na handa raw nilang bawasan ang kanilang hiling na minimum fare sa aircon bus.
Ito ay para makasabay naman pa rin sila sa pasahe ng MRT at LRT. Naman talaga pag nagpe-peg ka kasi alam mo naman na magkatawaran pa kayo sa parang... Pero yung TUCP may hirit na ng increase sa sweldo, syempre. Dapat naman kasi puro taas na. Actually, lahat isang libong gas, parang kinabukasan kailangan mo ulit talaga magpagas. Kasi nabawasan Hindi na na eh. enough. Hindi na enough. Dahil talagang pupula na Tumatagas na. Parang ganun pupunta 1,000 sa isang araw. Medyo malayo from Dalawang balik ba? O minsan ganun din. So talagang hindi naman siya yung isang biyahe lang. Sa maraming ikauunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Yes! Pero bike lane muna. Kasi lane. kailangan ng bike lane. Nare-reminis tuloy ako sa Japan. Anong bike Dami lane? nakabike. Dami na Paano ka magbabike na Sa taas ng gasolina, wala na rin babiyahing sasakyan. Papayat ka Kahit na. motorsiklo. Carpooling daw, carpooling. Maganda ang carpooling, di ba? Sa ibang Kilala bansa, mo. merong oo, tsaka sa ibang bansa, meron sila mga discount sa toll kapag kayo ay nagka-carpool, para if there are 3 or more people in a car, para you pay less toll, para Hindi lang. gano'n. Tsaka maganda Ako ba? yung pwesto mo doon ka sa kaliwang-kaliwa. So you're really fast. Pero ako ba, Compared to the gusto others. magtipid, pag pumunta ako EDSA at ako'y Hitchhike? masakay ba ako? Hindi. Ay, kung ikaw, Para sa makakarating sa iyo, Para sa akin naman, nakakatakot mag-hitchhike pag hindi mo kilala, di ba? Takot sa krimen, di ba? Kahit nagkamanon ako, Oo nga, no? wow, Samantala, hindi lamang sa sektor ng transportasyon ang may bad news ngayong umaga. Maging ang ating paboritong almusal na tinapay, nagmahal na rin ang presyo. 2 piso ang tinaas ng presyo ng loaf bread at piso naman sa kada 10 pirasong pandesal. Epekto raw ito ng patuloy na ring pagmahal ng harina. Sa ngayon kasi tumaas ng 80 piso ang kada sako ng harina. Isama na riyan ang pagmahal din ng iba pang sangkap gaya ng mantika, shortening at asukal. At maging ang LPG na ginagamit sa oven ng mga panadero, mataas din po ang presyo. Kaya naman ang ilang masugid na namimili ng tinapay, umaaray na sa presyo. Pero bilang pakonsuelo, may ilang panaderya ang hindi muna nagtaas ng presyo. Kundi, pinaliit na lamang nila ang kanilang ibinebentang tinapay. Sa subo. Same banana lang yun. Sa subo na lang. pero at least yung money out sa'yo, ganun pa rin, di ba? Kaso pagka sa tiyan mo, iba na. Kulang. Parang mas maaga hindi ka busog. Dati 2 bites, ngayon 1 bite. Bite size. Dadamihan mo yung palaman, pero magastos din ang palaman. Kasi ito na, hindi lang po tinapay ang tumaas ang presyo, mga pero kapuso. think positive dun sa pandesal. Titibay naman ang ngipin natin lahat. Bakit? Hindi na tayo titingahin eh. Diretso yun. Diretso na. Eto po Delata. Eto, delata, maging ang mga produktong delata. Sumipa na rin po ang presyo. Paliwanag ng DTI, 3 hanggang 10% ang itinaas ng presyo ng tin plates. Kaya asahan na raw ang mas mataas na presyo ng mga produktong nakalata. At halos ganitong porsyento rin ang tinaas ng evaporated milk. Apektado kasi ng tagtuyot ang New Zealand kung saan nagmumula ang malaking produksyon ng gatas. Natutuyot daw kasi ang mga farm doon ng baka. At hindi lamang yan, pati presyo ng karneng baboy at manok nagmahal sa ilang palengke. Gaya na lamang sa Kamuning Market, 180 pesos na ang kada kilo ng baboy, habang 190 pesos na ang liempo. Nasa 135 pesos naman ang presyo ng kada kilo ng manok. Ito na yung gusto natin. Ito na yung kailangan dyan. Sana, kaya naman dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, naghain na ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ng petisyon para sa aumento sa sahod. Hiling nila dagdagan ng 75 piso ang minimum wage sa Metro Manila. Pero ayon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, pag-aaralan nila ang petisyon ng TUCP kung hindi ito lalabag sa 1-year rule. Nitong Hulyo kasi pinatupad ang 22 pesos na dagdag sahod. Nananawagan naman ang party list group na Anak Pawis na ipasa na ang 125 pesos across the board legislative wage increase sa Kamara. Yung mga ano naman kasi, yung mga may-ari ng kumpanya, umaalma rin pagka syempre, hindi naman din nila kayang i-sustain ng long term yung mga pagtaas ng mga sahod. Kasi minsan, 125, biro yun. Pag biglang tinaas bawat isang empleyado. At At yung saka iba, it's ang not as if employees dadami din. yung mga customers na, hindi naman dumadami, di ba? So wala, where do they get the money? Out of their own right. pockets. Okay, teka muna. Awal muna tayo. Puro kay bad news eh. wow, laksa. May good news ako. Nax. Eto na, good news tayo mga igan. Pagpapaba naman ng Sigil ang Meralco sa ating electric bill ngayong Marso, bababa kasi ang kanilang generation charge, transmission at systems loss dahil
Mababa ang bili ngayon ng kuryente sa mga independent power producer at wholesale electricity spot market o WASEP. Kaya mga kumukonsumo ng 100 kWh kada buwan, makakatipid ng 7 piso at 24 na sentimos. Mahigit 15 pesos naman na matitipid ng mga kumukonsumo ng 200 kW per hour at mahigit 23 piso naman para sa 300 kW per hour na konsumo. Pero babala ng Meralco, mababaliwala po ang bawas singil kung hindi tayo magtitipid sa paggamit ng appliances